sa akin yung pinaka-fulfilling na nasa saligan ako. Nasa NGO ako. Kasi doon ko talaga naramdaman na yung pagbaba ng sarili. Tapos na-enjoy ko talaga siya. Kasi siguro siya yung trabaho kung pinakamatagal ako. Yung saligan kasi parang 3 kami abogado sa saligan, sa Saligan Bicol. Pero community work talaga lahat. Para kami social worker na babad talaga kami sa community. Yung pinaka-konsepto niya, pumupunta kami dun sa pinakamalalayo na halos wala na access sa abogado yung mga tao. Ino-organize namin yung sectors. Meron kaming particular sectors na targeted. Farmers, fisherfolk, urban poor, laborers, indigenous peoples, tapos women and children. Ginagawa namin, ino-organize namin sila. Tapos, tinatrain namin sila as paralegals. Parang, tinuturo namin yung lahat na batas patungkol sa sektor nila. Tinatranslate namin into Bicol. Gumawa talaga kami mga publications. Meron kami mga comics na ginagawa. Talagang turo talaga. Usually, yung labanan ng landowner sa kanang ng tenant, na talagang halos wala na nakukuha yung mga pillars dahil yung lahat nakita nandun sa landowners. Fishing community, ganun din. Yung mga normal na kaso, kasi trinay na namin silang bantay dagat. Ang normal na kaso, pag may nahuhuli silang malalaki, gagawan sila ng kwento, like ninakaw yung wallet ng isang kapitan, yung mga ganon, mga petty, na para lang to get back at them. Yung mga urban poor, pine-prevent namin na humantong sa demolition. So, dinidefend talaga namin sila sa korte hanggang mahanapan yung lahat ng legal means para bago man sila i-relocate, meron silang maayos na tirahan. Yung women, matagal ako doon dahil sa 3 abogado sa saligan, ako lang yung babae. So, parang naging automatic na pag battered women yung case, sa akin napupunta. Yung pinaka-heartbreaking sa akin, yung mga custody cases. Kasi yun talaga yung parang nai-involve ka emotionally sa mga kliyente. Yung ano naman, yung mga katutubo, karamihan sa mga kaso nila, yung ancestral domain, hindi talaga nire-respeto. Yung mga kabataan naman, yung child abuse, yung laborers, contractualization, yung illegal dismissal. Sa akin, working vice president talaga. Na yung sa akin, mas gusto ko na, parang yung ginagawa ko pa din sa NGO, mas nag-spend time with the people. Umiikot sa mga probinsya, hindi para mangampanya, pero para magtrabaho talaga. Para bigyan ng atensyon yung matagal nang napapag-iwanan. Sa akin talaga yung ma-realize lang ng karaniwang tao. Ma-realize niya na yung lakas nasa kanya. Ma-realize niya na hindi siya pwedeng tapakan, hindi siya pwedeng magamit lang ng mas may malalaking interes. Yung sa akin, pagpapalakas sa paraan ng paniniwala na pantay lang tayo sa kanila, hindi tayo inferior. Kasi yung tingin ko doon nagsisimula yung mas empowering na pagtingin sa sarili, mas empowering na pagtingin sa governance. Yun yung first step. Pero yung second step, mas buksan din yung isip ng gobyerno na mas magiging mahusay siya. Pag binigyan niya ng pagkakataon yung taong makilahok. Kasi yung mga solusyon, naniniwala ko pareho nung asawa ko, na yung pinaka-maaayos na mga solusyon, nandun sa mga taong nagdadaan sa pagsubok, wala sa gobyerno. At yung gobyerno, nandyan lamang siya para suportahan kung ano yung solusyon na palagay ng naapektuhan, kailangan niya. Sino si Leni Robredo? Ano yung aking pinagdaanan? Kailangan malaman nyo para kung sasabihin ko sa inyo na kaya ko itong gawin, papaniwalaan nyo ko. Boto Robredo, número 5 para vicepresidente.